Hello kaibigan, ayan. Welcome back to my channel, welcome back kaibigan. So in this video, ay may tanong kasi sa akin isang subscriber natin or kaibigan natin sa comment section. Sabi niya, bakit nga ba daw ang tagal or bakit hindi pa siya monetize yun nga, within a year na. So yun, matagal yung monetization niya. So yun yung iatake natin ngayon kung bakit nga ba matagal yung monetization ng isang vlogger, okay? So dito kasi sa YouTube, ay yung pinakamatagal or matagal talaga na ma-monetize ka dito ay within the 6 months lang, okay? So, yun. So, 6 months lang daw talaga yung regular ha, yung hindi gumagamit ng mga boosting apps or website. So, yun. So, tatakil din natin kung ano yung pros at cons or disadvantage or advantage ng paggamit ng website para makapag-boost ng views at makapag-boost ng subscribers sa YouTube. So, tatakin natin yan sa next video natin. May nagtanong din kasi sa akin yan about sa kung ano mangyayari sa account mo pagkatapos mo gamitin yan. Okay, so ngayon focus muna tayo sa ating topic which is bakit ang tagal ma-monetize. Okay, so dito within the 6 months lang daw ay ma-monetize ka na ganyan kahaba at yun. So, yung una sa mga nakikita kong dahilan yan kung bakit nga ba matagal ma-monetize dito sa YouTube ay yung mga violations, okay? So, yung mga violations natin kang YouTube, for example, yung copyright, yung mga ganyan na mga violations, yung music copyright. So, ganyan kasi is dinededuct kasi yan ng YouTube na sa ating mga 14 watch hours at saka sa ating subscribers, okay? So, pero mostly sa nakikita ko kasi ako nagkaroon din ako ng copyright noon. Dahil yun nga, inedit ko lang yung video ng ibang vlogger tapos ina-upload ko dito sa video na to sa ibang account nila. So yun, nagka-copyright. Kaya yung ginawa ni YouTube, dinideduct nila yung 4,000 watch hours ko. So instead na 3,000 na yun, so naging 2,500 ulit. Okay? So ganyan, malaki yung dinideduct nila. Tapos, ang nakasama pa niyan kapag umabot ka na ng 3 violations or copyright violations ay matatanggal na yung YouTube account mo. Kaya mag-ingat po talaga tayo sa ina-upload natin dito. So, ganyan yung para nakikita ko rin. So, based lang to sa experience ko, kaibigan, okay? So, sa mga experience ko lang talaga tong sinasabi ko sa inyo. Kaya, tutulungan ko kayo sa mga bagong vlogger pa dyan na nagsisimula pa lang at hindi pa alam kung ano pa nga ba ang mga bawal at hindi dapat gawin dito sa YouTube. Okay, so dito, yung pangalawa naman ay yung out of content. So, yung mga content na sobrang papangit or yung content quality na hindi naman talaga ganun kaganda. Okay? So, for example, yung mga content mo ay about yourself. Di ba? So, yung sarili mo, about mo, ito yung, for example, ito yung bahay namin, ito yung damit ko, ito yung mga ginagawa ko araw-araw. Wala ka talagang views kasi hindi interested yung tao pagdating sa mga bagay na yan. Kasi nga hindi ka sikat. Kung sikat ka, syempre, talagang titingnan nila yung videos mo na in-upload mo sa araw-araw. So yun nga, kailangan mong gumawa ng content or niche na nababagay talaga at hinahanap-hanap ng mga tao. For example, bibigyan nyo kayo ng mga clue. Ito yung pinaka-the best content talaga dito sa YouTube, which is dito ka daling magka-monetize. So ito rin yung ginawa ko kaya nagka-monetize rin ako at kumita. So ito yung tinatawag na tutorial. Okay? So yung tutorial medyo mahirap siya kasi nga hindi siya talaga madaling gawin. Unlike dun sa daily vlogs at saka sa prank vlogs, madali lang yan gawin. Walang hirap-hirap, di ba? So dito sa content creations na tutorial, marami ka talaga ditong gagawin. Gagawin mo talaga dito. Marami kang gagawin dito basta marami. Kung magsisimula ka pa lang, okay? Kaya payo ko sa inyo, kung gusto niyo talaga madaling ma-monetize, dito na kayo sa tutorial content dahil ito talaga yung hinahanap ng mga tao dito sa YouTube. For example, ikaw, pumunta ka dito sa YouTube dahil gusto mo malaman kung paano nga ba malaman kung bakit matagal ka ma-monetize.
So, nakita mo 'tong video ko, kaya tiningnan mo 'to hanggang dulo. So, 'di ba, at nalaman mo kung bakit nga ba matagal kang mo-monetize, okey? So, 'yun, ganyan yung ibig sabihin ko sa content creations na dapat yung angkop sa mga video mo at angkop sa content or hinahanap ng mga tao dito, okey? At sa panghuli naman, so sa panghuli talaga, ito yung masasabi kong napakaimportante talaga sa lahat. So, dito nagkakamali yung mga ibang content creator na bago. So, hindi nila 'to binibigyang pansin talaga. Ito yung tinatawag na thumbnail, okay? So, ito yung thumbnail, yung nagbibigay sa atin ng viewers talaga dahil, yun nga, kapag pangit yung thumbnail mo, so hindi talaga magkaka-interest yung mga bagong viewers mo dapat, 'di ba? So, yun. For example, kapag pangit yung thumbnail mo, titingnan mo ba o hindi, 'di ba? So, ganyan, parang magdadalawang isip ka na tingnan yung vlog na yun kasi yun nga, pangit yung thumbnail, hindi siya nakakaakit sa mga viewers. Okay, so kailangan talaga natin pag-focusan yung paggawa ng thumbnail. So, sa akin kasi noon, hindi ko siya pinopokusan talaga. So, doon ako nag-focus sa content ko, which is yung tutorial, pero hindi pala dapat. Kailangan pala dapat ay, yun nga, pag-focusan mo yung thumbnail mo dahil isa yun sa mga nagbibigay rason kung bakit makakaroon ka ng views. Kapag hindi talaga maganda yung content mo at hindi siya naangkop rin sa video content na ginagawa mo, so hindi ka talaga magkakaroon ng views. So yan pinaka-importante sa lahat, yung ating thumbnail. So, kung gusto mo malaman kung paano gumawa ng thumbnail, marami akong tutorial dyan sa baba. So, tingnan mo lang doon sa YouTube playlist at meron akong mga thumbnail dyan. Tutorial kung paano nga ba gumawa ng isang thumbnail na napakabilis lang. Okay? So, yun. And gano'n lang talaga kaibigan. So, gano'n lang yung para nakikita kong dahilan. So, based lang to sa experience ko sa pag-vlog dito. Okay? Almost almost a year kapi na po ako dito nagba-vlog. So, yun yung parang naging experience ko lang, 'di ba? So, I hope natulungan kita sa video na 'to. So, yun. Kung nakatulong ako sa iyo, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino yung matulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat sa kaibigan sa panonood and see you soon to my next video and God bless.